All the answers on this great power and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Palabaran ang Diyos. May grace ng bilang Diyos o may grace ng talaga natin. Salamat sa atong bilang Diyos na itagaan sa talagiyon na padayon na magadayin ng mga simbang mga imayan. Magpasalamat sa bilang Diyos. O salamat sa pag-api ng protection sa bilang Diyos sa tibok semana, sa kadalanan, sa mga pagtrabaho, pag-negosyo, pag-ispila, o salamat sa kanaya pag-akan o kusog ka baso ka sa lawas, o pagpabang ni mga tanan na ato sa siyang dahil ka ng ipayaw, o isentro na itong nagkasakas sa mga pagsimpa pagdiman sa pagpili ng Diyos sa pagsugod pag-akan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daling ang nagbibuan ng mga lips ng pala, tagiyas yung nabili, what's lang na dito. Iyon siya berapa kepada Abraham, dan saat itu jika Diyos berbeda proses di Israel, Diyos yang sangat sangat church, yang gabi ini kami pinamamahal na mas, salamat po Diyos. Sa lain ngayon sa mga kinabihin kami, magasimpang magandang maghihimay, magpasalamat kanimo. Hinawag Diyos, kaya ikaw magawan ka na magigan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study ang Diyos magawali, bisan pa sa mga members ng magkakanan doon sa closing prayers ng panabahan ka ng Diyos. Ikaw na Diyos magawan Diyos, ikan sa pagsulat sa pagkakuman. O bubuhay kami sa mga pasensya, tiyogin kami sa walang Espiritu Diyos. Kasi ikaw magkakasig sa matagos sa kanamo, maghahatag ng wisdom, magpasabot sa mga pulong. Tabangin kami Diyos, hindi wala kami mahimo kung wala ikaw. O kuha sa mga babaghan lambot sa kagos ng taliwala. Kita nagad ang iapong isalig sa mata na umudawat sa kawanapan ng Diyos. All the highest first honor and spirit power and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Alahatag ni Beloved Mamesya ang mga leads sa praise and worship. So I praise the Lord, may gabi sa tanan at hintay ko na itong buhay ang galing na Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises of God, my name, through eternal ages, that His praise is free. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of
Foundation of
Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y likas sa walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, patuloy magsabay kaya't bukas noon ngayon mapagdamay.
kapayapaan ng kanilang pag-ibig, pagmamahal, pag-agawa, mga pagpala mula sa ating Panginoon Diyos ay sumasaakin sa gabing ito. Amen? Search the Word. Palapagan natin ang Panginoon Diyos. Thank you, beloved Instrumentalists. Thank you, beloved Mami, ating song leader. At salamat sa ating katilang Diyos na binigyan na naman tayo ng pagkakataon na siya ay ating papurihan, sambahin, dakilain, pasalamatan sa ating buhay kung saan patuloy siyang gumagabay sa atin. Ginabayan tayo sa buong isang linggo, inaingatan at inalayo sa mga kapamakan. At sa mga oras na ito ay binigyan tayo muli ng pagkataon upang atin siya masamba. At ihanda natin din mga sarili sa pakikinig sa ating pag-aaral sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating pag-aaralan ay nasa Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 12 po mga kailangan. So, atin pong pag-aralan ang mensahe ni Beloved Paul, ni Beloved Peter. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 12 po mga kailangan. May inihanda ang Diyos para sa atin. Yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo ay tungkol sa yung kasalanan ng yan ba yun? Ang ating natin, ng nakaraan sa punong nakaraan pa. Upang malaman natin bakit naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi minsan pa ibinigay ng Diyos sa ating mga ninuno, si Adan at si Eva, ang buhay na walang hanggan. Pero ito'y binawi ng Diyos dahil sa pagkakasala. Kaya upang maintindihan natin bakit hinahangad natin yan na muling makuha, kaya sundin natin ang mga kautusan ng ating dakilang Diyos, kasama na yung kung paano unang sumunod yung mga unang mananampalataya tulad ng mga propeta hanggang sa mga apostoles na mahal ni Jesus, no? So ang buhay na walang hanggan po kasi ay napakasarap tulad ng nangyari ni Adan sa kaniba. Yan po mga kailangan. So, malaya sila, walang nakagalaw sa kanila, walang masamang
maliban na lang noong nagkasala sila at pinalabas sila sa hardin ng Eden, no? So, ito po ating pag-aralin ay part ng ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya ito ay paalala sa atin na sabi ni Beloved Peter na may ihinanda ang Diyos para sa atin, no? So, ano itong inihanda para sa atin? Verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa dakilan niyang awa sa atin. Ipinanganak tayo muli sa magitan ng muling pagkabuhay ni Hesus. So dito po sa aking nabasa sa lahat kasi ng mga Bible, ididikit na yung Kristo, no? Kaya tinatanggal ko lang, pero sa ating YouTube channel, yung dinalagay natin ito, hindi natin tinatanggal kasi mula pa rin yan sa yung Kristo, mula pa rin, nandiyan pa rin sa Bible. Hindi pa nagwala pa naman tayong bagong Bible sa atin, no? So kaya hindi mo natin tinatanggal doon. Pero sa ating pagpaliwanag dito sa ating pagbabasa, tinatanggal na natin yung Kristo. Kasi malalabag natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos kapag hindi natin tanggalin. Pero pagka tanggalin naman natin sa doonsa, no? Sa pinalagay natin description sa YouTube, malilito naman yung mga readers kasi pag magbabasa sila sa kanyang Biblia ay mayroong Kristo. So yan po mga naman. So, hindi tayo naniwala ng Kristo. Ulit-ulit po tayo nagsasabi na ating pong pinagpaniwalaan ay ang mahal ni Jesus. Yan po mga naman. So, noong ang mahal ni Jesus ay muling nabuhay, inahalin tulad dito ni Beloved Paul at Beloved Peter na tayo din ay kasama ng buhay. Kasi nagkaroon tayo ng pag-asa. Kung wala ang mahal ni Jesus, wala tayong pag-asa. Wala tayong buhay na walang hanggan. Wala tayong kaligtasan. No? Yan po mga naman. Kung mayroon mga kaligtasan, hindi tiyak. No? Pero dahil pinatunayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na mayroon ng muling pagkabuhay, dahil yan po yung issue ng Israel noon, divided ng Israel noon. Mayroong mga Sadduceo, mayroong mga Pariseo. Ang mga Pariseo naniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Naniniwala ang mga Pariseo niyan. Pero ang mga Sadduceo hindi po sila naniniwala na mayroong pang buhay kapag namatay ka dito sa mundo. Hindi po sila naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya pinatunayan ng Diyos ito sa kanya mismong sariling hinirang na anak, ang mahal ng Jesus. Kaya nung sinasabi na ng mga Jesus na siya ay ipagkanan mo, siya ay
ibibigay doon sa mga hintim at papahirapan. Siya'y papatayin. Diba? Ilang beses niya na sinabi pero hindi na intindihan ng mga disciples, unang mga mananampalaya ng mahal ng Diyos. No? So hindi ganun klaro sa kanila yung mga sinasabi ng mahal ng Diyos. Hindi na naintindihan. Pero nung mahal ng Diyos ay nabuhay na muli, no? Namatay at nabuhay muli, sila ay nakakaintindi na kung ano yung sinabi ng mahal ng Diyos. No? So, pinatunayan na mali ang mga Sadusiyo sa kanilang mga paniniwala na wala ng life after death or physical death. No? So, mayroong mga minamahal. Kaya, pinapaniwalaan tulad ni Brother Peter na tayo rin ay nabuhay muli. No? Kasi nagkaroon tayo ng pag-asa. At nagkaroon tayo ng chance, no? Na magkaroon din ng buhay na walang hanggan. O mayroon tayong life after death. Actually, meron naman talaga lahat, kahit na masama ka at saka mabuti. Pero iba nga lang yung isa, life or eternal damnation. Walang hanggang pagpaparusa doon sa lawang apoy. Sa ibang Bible, dagat-dagat ng apoy. No? Pero sa ating Bible, yung ginagamit, lawa. No? Lake of fire. No? So, yan po mga may naman. No? So, hindi na po issue kung mayroon bang buhay pagkatapos ng physical death natin sa mundo ito. So, hindi na po issue yan kasi pinatunayan na po yan ng Diyos sa pamagitan ng mahal natin Jesus, no? Na mayroon nga totoo nga na mayroong life after death. At pinatutunayan po yan ng mga naunang mga palataya, lalo na si Bilang Paul. Kasi talagang binigit niya yan, sabi pa nga niya, kung hindi kayo naniniwala sa akin, magkaroon kayo sa mga elders ko, mga saksi. No? Marami yun. Hindi naman siguro mababayaran ng mga pari yun, no? Ng mga paring libita. No? Lagyan natin ng libita, baka magagalit yung mga paring Romano. No? Baka mapagpintanan sila. So, sabihin na ninirang tayo, paring libita. Yan po muna naman. So, ganyan pala, dahil nagkaroon tayo ng chance, nagkaroon tayo ng pagkataon, ng kalapit muli sa Diyos, na tagapaglikha, nagkaroon tayo ng pag-asa, kaya yung pag-asa na yan, yun yung sinasabi na muling pagkabuhay natin. Nagkaroon tayo ng naging born again tayo. Yan po mga naman. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Walang ibang mana na tinutukoy dito kundi ang buhay na walang hanggan. Pero lagi po natin sinasabi, no, hindi po ganyan kadali yung pagkuha ng buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi po tulad ng mga itinuturo nila, no, na pag magkasala ka, magpasting ka lang, magsisi ka lang, hindi gano'n.
No, kailangan na walang tuturuan na ganyan. Kasi iisipin mo, aasa ka, magpasting lang pala ako, magkasala ako ngayon, bukas magpasting ako. Kinamumuhian ko ng Diyos yan, kaya tinanggal ang mga paring libita, kasi ginagawa ng mga paring libita yan. Magpakasala ako ngayon, at bukas mag-aalay ako, maghahandog ako ng paglilinis. So, hindi po ganyan. Hindi po ganyan kasimple makuha ang buhay na walang hanggan. Although sabi naman ni Jesus, take my yoke because my yoke is light. No? So, ilagay mo yung pamatok na yung pamatok ko, kasi yung pamatok ko ay magaan lamang. Although sinabi naman ni Jesus, pero hindi ganon kadali kapag magre-resist ka. Kapag may resistance pa para sa iyong sarili, makamundong pagnanasa, no? So hindi ganyan kadali. Pero kapag wala na resistance, wala na mag-uupos na pagnanasa, madali na lang. Kaya sabi naman ni Jesus, take my yoke because my yoke is light. No? It's easy to carry. No? Kasi magaan nga eh. No? So yan po mga naman. Pero nga kapag mayroong resistance, hindi magaan. Kasi marami ka pang iniisip para sa buhay mo dito sa mundo. No? Kaya yan yung nagpapabigat. Pero kung taos puso mo sundin ang kalooban natin dakilang Diyos, hindi mabigat. Napanggaan nga talaga. No? Napanggaan. Yan po mga nilaman. Ang manang ito ay nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira at hindi umukupas. At sa magitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kalaang ihayag sa huling panahon. So yan po mga naman. Kaligtasan at buhay na walang hanggan, pareho lang po yan. No? So, ibig sabihin, maliligtas ka sa naglagablab na apoy. Kasi mayroon kang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin, langit. Yan po mga naman. So, bakit ang Mahal Jesus ay ipinadala upang magligtas ng mundo? Dahil dito, iligtas ang tao sa naglagablab na apoy, sa lake of fire. Yan po mga minamahal. At yan po, kapag ligtas ka, ibig sabihin doon ka sa buhay na walang hanggan. Pag hindi ka maliligtas, doon ka sa eternal damnation, sa lake of fire. So, gano'n lang po kasimple yan, mga minamahal. Kaya tandaan po natin yan. Bakit nabibigatan tayo sa ating buhay? Sa ating pamumuhay? Bakit nabibigatan tayo? Dahil sa resistance. May nagre-resist na ibang puwersa. No? Kaya hindi maging taos-puso ang iyong paglilingkod. Kaya tanggalin mo yung obstacles na yan, maging magaan ang iyong paglilingkod. Kaya tama ang Mahal Jesus, sabi niya, magaan ang aking pamatok. Yan po mga minamahal. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok,
Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. So kung mayroon tayong pagsubok, tiyak ito ay panandalian lang. Kung mayroon mga kapighatian, tiyak ito ay panandalian lang. Ganun din kapag naghahangad ka ng salapi, kayamanan, karangyaan, katanyagan, lahat po yan ay panandalian lamang. Yan po muna naman. So, pero kung naghahangad ka ng buhay na walang hanggan, no? Eh siyempre, unang-unang gawin mo, mananampalataya ka. Yan po yung pamatok na sinabi ng mga Jesus. Kapag magkaroon tayo ng pamatok o pananampalataya, ibig sabihin, mayroon kang, kumbaga, ginawa para sa iyong sarili, no? Upang mailigtas. Kasi, pumunta nga naman ng Jesus, magliligtas, ay ayaw mo nang magpaligtas. Kasi, dapat may contribution ka. Yun yung pananampalataya. Tandaan ko natin yan kasi napaka-importante ko yan. So, pamatok, ibig sabihin, pananampalataya, no? So, kailangan may contribution ka, no? Kailangan may pananampalataya ka. Kasi, ang maliligtas ay yun lang yung mayroong pananampalataya. No? Contribution mo yan. Ang mahal ni Jesus, ginawa na niya yung part niya doon sa cross, sa Calvary. Nagpapago na siya roon. Yun yung the best contribution ng mahal ni Jesus upang maligtas ka. Eh, kapag ayaw ka naman magpaligtas, halimbawa, ikaw nga ay gusto maligtas, no? Nasa isang laot ka, nakasakay ka ng bangka, tapos nagkaroon ng napakalakas na hangin, nahihirapan ka na, nagdadasal ka sa aking Panginoon, tapos dumating yung isa pang bangka, eh ayaw mong sumakay doon eh. Na dapat maliligtas ka doon kasi mas malaki yun kaysa sa iyong bangka. Eh, nag-aantay ka ng siguro anong iniisip mo yung pagligtas ng Diyos. No? Wala kang ginawa, hindi ka sumumpa doon upang maligtas. Maliligtas ka ba? Hindi. Ngayon, dasal ka na naman. Isang malaking barko na napadpad doon sa iyo, napalapit doon sa iyo at ilupiran ka, sumukay. Eh, wala kang contribution na naman. Hindi ka na naman sumampa doon. Hindi ka naman kumilos. Di ba? Kailangan talaga ng contribution. Yun nga yung pananampalataya. Yan po mga naman. Maliligtas ka ba? No? Kaya sabi ni Beloved James, yung pananampalataya, kailangan may gawa. Kasi kapag pananampalataya, wala namang ano yan eh. Magiging useless yan kapag walang gawa. Yan po mga naman. So yun yung ginawa mo. Although yung pananampalataya, parang gawa na rin yan. Nasa yung isipan, no? Nagtatrabaho yan eh. Gumagawa yung isipan mo. Pero,
Iba yung overt acts, yung tinutukoy na gawa, yung nagmamanifest, yung laman ng utak mo. Kasi yung utak mo hindi naman nababasa yan eh. Hindi nababasa. Nang tulad natin, ang Diyos lang na nababasa. No? Kahit na nababasa ng Diyos yan, kung totoong yung pananampalataya mo ay sapat, magbubunga talaga yan. No? Kung totoong tapat kang mananampalataya, hindi lang yan hanggang sa pananampalataya, hindi lang yan hanggang sa abstract, no? Hindi lang yan hanggang sa kaisipan, no? Magmamanifest po yan. Mag-transform yan into an overt acts. Yan po mga memang. So, tandaan po natin yan kasi napaka-importante po ito ating mga pinag-aralan. Yan po mga memang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Yan. So, mayroon pa rin pagsubok sa iyong pananampalataya para na mag-manifest na totoong nananampalataya ka. Yan po mga naman. Kaya, kung sabihin mo nananampalataya mo sa Diyos, hindi ka naman nangingilin sa araw ng Sabat, hindi totoong pananampalataya yan. Kung ikaw ay nagsasabi na may pananampalataya ka, hindi ka naman sumusunod sa 10 utos, wala mo. Hindi nagmamanifest yung pananampalataya mo, hindi totoo na may pananampalataya ka. Kasi hindi mo naman sumusunod yung 10 utos. Sinasalungat mo. No? Tulad na din yan sa ating pinag-aralan mo ang tungkol kay Adan at sa Kaliba. No? Yan. So mayroon silang pananampalataya pero mayroong pagsubok. Tinest yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Pero matindi yung temptation ni Satan. No? Kaya yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay naging walang kabuluhan. Nagkasala sila. Ganun lang din yan po sa atin. No? Mayroon lang mga alutungin, ibinigay ang Diyos, huwag kang pumatay. Pero ngayon, napakaraming mga taong pumapatay. Para bang isa yung mga nakikita natin sa social media, isa lang yung ano nila isa lang yung rason nila nawala sila sa sarili nila. Napakakunting mga napakakunting mga dahilan lang, pero hindi na nila makontrol yung kanilang sarili. No? Ang pinaniniwalaan ng marami ay dahil sa COVID vaccine. Yung mga nangyayari ngayon, kaya napakarami na mamatay. No? At marami na babaliw. No? Kaya, kailangan natin taimtim na panalangin para lahat ay sana nagkamali man mabigyan o makonvince natin ang Diyos na kawaan, no? Tayong lahat. Kasi iba na talaga pag minsan lang ako nagana ng mga video sa Facebook, sa YouTube, pero lalo sa Facebook, ang maraming ina-upload na yung live na talagang ibang-iba na, parang mga
minamahal. So, hindi daw nila malalaman kung hindi nila alam kung bakit nagawa nila. Yan po mga minamahal. So, hindi na nila makukontrol yung kanilang mga emosyon, yung kanilang anger. No? Yan po mga minamahal. Kaya, napaka-delikado na po kasi hindi na nasusunod yung 10 utos. Yan po mga minamahal. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Yung ginto kasi kayamanan din yan eh, karangyaan. Yung mga yan ay dito lang sa mundo nawawala. Pero yung pananampalataya, mayroon po siyang kabuluhan kasi magdudulot siya ng kabutihan sa iyo. Dahil nga sa pananampalataya, mayroong gantimpala. Yung palang pananampalataya, bakit susubukin tulad ng ginto? Kasi mayroong gantimpala. Yan po mga minamahal. So may gantimpala. Pero yung ginto, wala namang gantimpala ng ginto eh. Kayamanan na dito sa mundong ibabaw. Pag nawala ka na dito sa mundong ibabaw, wala na rin yan. Yan po mga minamahal. Kaya hindi mahalaga. Kasi sinasabi nila ni Peter, ang mahalaga ay ang pananampalataya. Kasi meron kang pag-asa na buhay na walang hanggan. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo para nalan. Meron palang parangal. Meron palang gantimpala. Pagdating ni Jesus, yan yung sikat kanin. Kaya sabi ng mga Jesus na babalik ako sa Book of Revelation, di ba? At magdala ako ng gantimpala. At gantimpalaan kayo ayon sa iyong nagawa. Yan po mga minamahal. So sinabi doon sa Book of Revelation, sinabi din dito sa mga ngaral ng Panginoong Hesus. Ito si Beloved Peter. Kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. Yan. So ibang pananampalataya ito. Talagang matindi. Kasi minsan, to see is to believe ang tao eh. Naniniwala sila, nagkaroon sila ng pananampalataya, naniniwala sila dahil nakikita nila. Pero ito, suntok sa buwan. Kaya napakaraming nahulog, napakaraming nawala, nawalay. Kasi nga, itong pananampalataya na ito ay matindi, ng kakaiba. Pananampalatayaan mo yung hindi mo nakikita. No? Parang sugal. Di ba yung sugal? No? Yung numero, hindi mo naman alam na lalabas yan eh. Pero pinapaliwalaan mo kaya nag-bet ka. No?
nag-bid ka ng halimbawa, loto. No? Pero hindi mo nakikita kung lalabas pa o hindi. No? Kung lalabas siya. No? Pero itong hindi nakikita na noong una ay napakahirap paniwalaan, kaya ang dakilang ama ay gumawa ng paraan. Naghirang siya ng kanyang anak, ang mahal ni Jesus. No? Upang mayroong maisulat, no, na katotohanan. Yun nga yung nangyari kay mahal ni Jesus. Namatay, nabuhay. No? Namatay at muling nabuhay. Yan yung pag-asa natin. Kaya yung pananampalataya natin ay hindi na mahirap sa atin ngayon. Kasi mayroon ng prueba, may proof. Hindi tulad sa mga panahon ng mga propeta. Panahon ng mga propeta ng mga talagang kaya nga matindi yung mga sinapit nila eh. No, kasi napakahirap yung kanilang kalagayan. No? Yan po mga kailangan. So, walang pang nakikita na pag-asa noon. Hindi tulad ngayon sa atin na ibigay ng mahal ama ang kanyang buntong anak. Kaya tayo nagkaroon ng kasiguraduhan dahil nga ang mahal ng Jesus ay namatay at muling nabuhay. At kasama yan sa ating pinanampalatayaan. Yan po mga naman. So, yung ating pananampalataya ay hindi na tulad ng sugal na walang katiyakan. Ang pananampalataya natin ngayon ay may katiyakan na. Yan po mga naman. Urihin natin ang pinagkilang Diyos. Napaka natin pinagkilang Diyos mo. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kaya ipahayag ng bibig. Dahil tinanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Yan. Ang kaligtasan ito ay pinagsikapang salisiin ng mga propeta noon. Kaya nga mga naman. So nahihirapan talaga sa dito kasi wala pang prueba. No? Wala pa kasi mahal ni Jesus. Pero, ano nangyari? Sila ang nagpahayag sa kalooban na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Jesus na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Yan po ay mga so sinabi kasi ng mga propeta. Kaya inulit ng mahal ni Jesus yan na nung sinasabi niya ng ilang beses yung kamatayan niya, kasi papahirapan, papatayin, turn over doon sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi at papahirapan. Ang mga propeta po nasabi niya, unang-unang sinabi niya. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. O
yan po mga naman. Yan naman talaga kapag ikaw ay nagtuturo, di ba? Kapag ikaw ay educator, teacher, instructor, officer, di ba? Ang tinuturo mo ba ay para sa iyo? Hindi naman eh. Para sa mga estudyante mo. Yan po mga naman. So yung mga tinuturo ng mga propeta para sa atin, hindi para sa kanila. Kaya nga, madali natin naiintindihan ang kalooban natin na kilang Diyos. Kasi nga, mayroong tatlong manifestation. Mayroong tatlong manifestation. Sa ngalan ng Ama, ang mga nangasiwa nito ay ang mga propeta. Sa ngalan ng Anak, ang nangasiwa nito ay ang Mahal ng Jesus Cristo. Sa ngalan ng Banal na Espiritu, ang mga nangasiwa nito ay ang mga disciples, mga apostles ng Mahal ng Jesus. So yan po mga upang madaling maintindihan sa ating panahon ngayon. Sila yung naging teacher natin, instructor natin, at tayo ang nakabenepisyo. Ganun din ang nangyari sa kanila. Kaya sabi ni Beloved Peter dito, ikabubuti nila, hindi, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan ninyo na sa mga nangangaral ng magandang balita, ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balita. Magandang balita ito na ipinangaral sa inyo. So, yung pamamaraan ng Diyos, diyan mo malalaman, hindi lang sa salita, kundi sa gawa ng Diyos, no? Yung mga ginagawa ng Diyos kasama ang mga propeta. No? Yung three manifestation ng Ama, Anak at Espiritu nagpapahiwatig ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo natuto ng unang manifestation sa magitan ng mga propeta. Di ba? Nung hindi tayo natuto, ang mga tao ay natuto, ibigay ng Diyos ang kanyang anak. Hindi din natuto. Hindi din naniniwala. No? May suporta pa. Yung banal na Espiritu. Manifestation of the Holy Spirit. No? Hindi po yan tatlong Diyos. Hindi po yan tatlong persona. Tandaan niyo po yan. Yan po ay pagpahiwatig ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin upang lubos natin maunawaan na tayo susunod sa Kanya sa ating sariling kabutihan. Pagkita natin.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no Kapatahan talaga kami mo ng mga Diyos ng Panahan. Tagiyas mo tinagbibukat sa langit ng siyota. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanglagan sa aming church. Ngayong gabi, ay pinagmahal naman sa pangalan ng Diyos. Salamat o Diyos at mga pulong na mga tanan. Galing na patlinghugan, dahil tayo malibay ang kawang. Medisok sa mga singkasan, pinagamis, tabi o yun sa mga puta. Mabadasi, mabaliton, magadugang sa mga usahin na kanino. Kung matuto ka naman sa pag-ikot mo kanino, babagsunod sa mga pagbuto. Tuloy sa kami sa pag-inumahay, pag-isigay, pag-resiptoy, pag-pamilya, pag-church, pag-sumatao na sa palibot nga, tayo kapisan. Kung ikaw ang Diyos magpasaya sa mga kalapasan para sa punong pagtulong na ako. Kaya kayo pasal kayo Diyos. So, pwede ikaw Diyos mag-uban sa mga pinagbahawan at sa pagkakaman. Kuha mo babaghan lang sa kawal sa taliwala. O pwede ikaw Diyos mag-dasig, mag-alikod ka na mo. Mag-aayaw sa mga sakit kultiyan mo sulat sa mga problema. Problema sa sa sakit kultiyan. O sa Diyos sa Leia, magtagpas sa mga tinagdaan. Mga tubag sa mga pag-aapon, Diyos. Wala kami mahimo kung na ikaw, Diyos, sa ngayon. Hinapo, Diyos, yung ikaw gadasi ang galing ko. Karanay ka na mo. Kaya kanagad ang mag-iapit isa ninyo sa mata. Lamang madawat siya walang pangalan ng Diyos. All the highest Diyos, honor, thanksgiving, power, might, duty, belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord.
Salamat sa Pilipinas. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong tawagan si David Iron o nang magbigay ng members. Joshua 1 verse 8. Keep the book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Always acknowledge Him in your way. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom be taken as destroyed, letting your physical desires control you. Instead, let God make you serve one another. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in a way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Dili tanan magtawag ka na kung kinawagin mo ang usod sa ginarihan sa langit. Kundi katulaman kagatuman sa kabubuton sa kamamahan nato sa langit. Mateo 7:21. God's word, para kapoy na siguro din mo nun niya kanang katulog sa ako ka na yung palakpak. Anyway, salamat sa pagbiling ng Diyos gibratas itong pagsimba ng pagdahin, pag-imayan, pasalamat sa pagbiling ng Diyos. Salamat sa mga presensya, salamat sa kalakasan sa ating pamatawan. At sa ating katilang Diyos ay patuloy na maggabay sa atin hanggang bukas sa ating patuloy na pagsamba, sa ating pagbunta ng araw na pamahinga. Sana ating buhay ng Diyos ay pagkakaan tayo, ampingan, at ilayo sa kapamakan. At sana ating kanyang Panginoon ay patuloy na maghatag nato o may pagawas o tagapagkas o pwes ng tilabuhi, pagpadayan ng mga ayos sa katubilitan, masulat sa mga problema, problems niya sa atos kakuntian. Padayan na ang Pilipinas magkagwas na Panginoon ng mga tubag sa mga pagkakao. Amen. O sa atong padayan ng pagpahibalong pag-encourage padayon ka adlaw sa atong panibahon kung kagabi in between padayon ka na dili magka luya sa atong
pagpupuri at pasalamat at pagdadakila at pagparangal sa Panginoon Diyos. Labi na sa mga panahon karon na medyo kakaiba ang mga So, parang wala lang, pero kakaiba po mga minamahal ang mga nangyayari. Yan po mga minamahal. So, kailangan natin lalo pang magsipag sa ating pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila at pagparangal sa Panginoon Diyos. Kahit na minsan naapektuhan mo sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagsisikap din sa material, pero kahit na huwag nating hayaan na tayo magkalimot, sikapin natin sa abot nating makakaya na mapurihan natin ang titakilan ng Diyos. Papapurihan natin ang titakilan ng Diyos. Araw-araw. Umaga gabi. Kahit ito lang yung pipil, basta umaga gabi, papurihan natin ang titakilan ng Diyos. Yan po ay ating kalakasan, ating gamot, lahat na dyan, no? Kaya kailangan natin maging mainit sa ating mga pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila para sa pagkatilan ng Diyos kahit maging busy tayo sa buong maghapon, kahit pagod tayo, sisikapin natin ang Panginoon. Amen? Ating tawagin si Beloved. Sir, siya ang mag-lead sa closing prayer. Sa Lord, sa isang kagawin mo sa Mother, sa pag-prayer sa pag-imawan sa mga friendly services, sa pag-invitation ko doon yung mga dahil kasi ko Lord, kapasos ko Lord, o sa mga i-prepare sa pag-pamilyasin mo bala na po Lord, whenever okay mag-sus mo panahon na kasing kasing Lord, whenever okay niya magaling ko sa kapagawa sa aking Lord. O after din remember sa pagpatos ko Lord, na rin na kumpingan, na pag-ipis mo siya kita Lord, na sa ikot sa mga tanong Lord, in Jesus Christ. O kintan, gawin sa pag-ipis mo sa aking Lord sa away, kasas sa ulo, sa kalapa, kasas subos mo mabukhat, kasas sa uso yung mga responsibility nila sa process, kasi sa gumatra, kasi sa tono sa disabilities, kasi sa buko-buko, kasi sa pagkatras lawas, kasi sa abaway lawas ng pagkain, bulat ng lutingan po yung mga kasi Jesus said, Jesus healed to prophet of grace, promoter Jesus is a shepherd, we shall contain for Jesus. All the praise, glory, and praise of you belong to Jesus. In Jesus' name, pray and serve. Thanks and shout to the all of us.